Dok, paano kung walang gatas ang inahing aso? May suggest po ba kayong supplement o home remedies na ganito? So yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video ko na ito. Okay, so bago po natin pag-usapan sa kung ano ang magandang supplement o home remedies, maganda na maunawaan muna natin ang mga dahilan. So, ano ba ang dahilan? Bakit hindi nagkakagatas ang inahing aso? Para kahit papano naman ay magkaroon tayo ng kaalaman. No? At kung syempre maintindihan natin ang dahilan ng problema, ay pwede tayong makakuha ng ideya kung paano ito iwasan o bigyan ng solusyon. Okay, so unang dahilan kung bakit walang gatas o hindi nagkakagatas ang aso ay itong disease o sakit. So halimbawa, no, so buntis ang aso ninyo at tinamaan ito ng sakit, ay kandidato talaga yan na hindi magkakagatas. No? Kasi kung may sakit ang aso, kalimitan affected ang kanilang appetite, pagkakaroon ng malnutrition yan, dehydration, and all of these factors can lead to agalactia or kawalan ng gatas. Kaya kung buntis yung alaga ninyo, ingatan nyo talaga na hindi magkakasakit yan. No? So huwag nyo na ipapasyal-pasyal sa labas, no? Kasi baka makakuha pa ng sakit. No? At importante, bago magbuntis ang aso ninyo, ay tiyakin na updated ang mga bakuna nito, no? And other prevention. Okay, at pangalawang dahilan ay itong mga hormonal related problem, no? Mga problema na may kaugnayan sa hormones or problema sa endocrine system. Ang tinutukoy ko pong hormones dito ay itong prolactin and oxytocin hormones. So, ito po yung mga hormones na dapat present talaga kung malapit na mga anak at hanggang sa nagpapadidi na ang aso. Dahil ang function na ginagampanan nitong mga hormones na ito ay para mag-produce at maglabas ng maraming gatas. Pero kung magkaroon ng aberya ang mga hormones na ito sa anumang kadahilanan, ay wala po talagang maasahang gatas na lalabas. Actually, medyo makabahabang usapin po itong mga hormones na ito. Mahirap pang unawain. No? So, ang importante na lang natandaan natin na isa po talaga ito sa mga dahilan, no? Kung bakit hindi nagkakagatas ang inahing aso. Ang dami mo namang sinasabi, Dok. Pwede ba diretso na lang tayo doon sa kung ano ang magandang bilhin na supplement? Okay, so anong supplement ang magandang ibigay sa inahing aso para magkaroon ng maraming gatas? Actually, multivitamins and minerals. No? So, ito po ang supplement na dapat ibigay para maging malusog ang inahin at para mag-produce ng maraming gatas. So, regardless sa kung anong brand ng multivitamins yan, as long as pang aso, ay wala pong problema. No? Basta ang importante dito, dapat ang composition yan ay iba't ibang klase ng vitamina such as vitamin E, vitamin B complex, no, katulad ng vitamin B1, vitamin B2, B6, B9, B12, meron ding vitamin E, vitamin C, vitamin D, no, kaya tinatawag po siyang multi na vitamins dahil iba't ibang vitamina na ang tagline nito, no, at syempre bukod sa iba't ibang vitamina, kailangan din ng mga minerals, no, katulad ng calcium, phosphorus, zinc, ferrosulfate, no? So mga ganyang klaseng mga minerals. Pero syempre, mahalaga na napapakain din natin ng maayos ang ating alaga, no? Kasi kahit anong bigay nyo pa ng vitamins and minerals yan, kung hindi naman kumakain ng maayos ang inyong alaga, ay baka hindi po talaga magkakagatas yan. Kaya pinakapundasyon po ang malusog na pangangatawan para magkaroon ng maraming gatas ang inahing aso. Ngayon, kung malusog naman sana yung alaga ninyo pero sadyang wala lang talagang gatas, dito maganda na tulungan pa natin ng supplement para ma-stimulate talaga ang paglabas ng gatas. So, ang kainaman ngayon ay meron na rin talagang mga vitamin brand na pino-formulate para sa buntis o sa nagpapadidi na aso. So, halimbawa sa brand na ito ay itong Papi OB. So, nagtataglay na po ito ng iba't ibang klase ng vitamins and minerals katulad sa mga nakikita nyo na ito. Okay, so at ang unique na katangian nitong vitamins na ito ay nagtataglay po ito ng leaf powder mula sa dahon ng malunggay, which is alam naman natin ang abilidad nitong halaman na ito para magparami at mag-stimulate ng gatas. Maraming pag-aaral na ginagawa sa tao na magpapatunay na itong malunggay
ay nakakapagparami po ng prolactin hormones, no? So kapag maraming prolactin, marami ring gatas na napoproduce. So kung paano ibigay o gaano karami ang ibigay, meron man po itong dosage and administration instruction sa packaging. Kaya basahin nyo na lamang po, no? So mabibili nyo po itong vitamins na ito sa mga pet clinic at kahit walang reseta ay pwede nyo pong bilhin ito. Dok, paano kung wala naman kaming mabilhang ganyang gamot? Wala bang home remedies na pwede naming gawin sa bahay para magkagatas ang aming alaga? Actually, meron naman, no? So, ang pwede nyo gawin na remedyo ay magluto lang po kayo ng may sabaw na pagkain, no? So, sabaw na may kasamang dahon ng malunggay, no? So, example, nilagang manok or tinulang manok, or kung ayaw nyo naman ng manok, pwede rin namang tinulang isda, no? Or nilagang pork or nilagang beef. Basta ang importante dito na samahan nyo talaga ng dahon ng malunggay, no? Kasi iyan po ang tutulong para dadami ang gatas ng aso, no? So araw-araw ay pahigupin nyo ng ganyan, no? Or ibahog nyo sa pagkain ng inyong alaga. Paano, Dok, kung hindi pa rin magkagatas, no? Kahit nagmalunggay at nag-multivitamins naman na sana kami. Well, kapag ganun, last resort na lang talaga ay dalhin nyo na sa doktor, no? Para ma-injection na ng gamot, no? So actually, meron pong gamot na ini-inject ang mga doktor to stimulate milk secretion, no? Itong oxytocin. So since injectable po ito, kailangan talaga ang doktor para sa tamang pag-administer sa gamot na ito at para sa tamang dosage. Okay, so ganun lang po, no? I hope may napulot po kayong kaalaman sa video ko na ito at salamat muli sa inyong oras at panunood.